Wala naman sigurong mawawala sa atin kapag nabigyan ng Provisional Authority to Operate ng NTC ang ABS-CBN. Batid naman nating lahat na katuwang natin ang ABS-CBN sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan habang hinaharap natin itong problema natin sa COVID-19. Yan ang sabi ni Senador Manny Pacquiao. Sinabi niya rin na dapat magkaroon ng isang salita ang National Telecommunication Commission at ibigay sa ABS-CBN ang ipinangako nitong Provisional Authority to Operate. Ilang kumpanya na ang pinayagang mag-operate noon kahit paso na ang prangkisa, bagay na hindi ginawa ng NTC sa Kapamilya Network. Parang malaking kawalan ng buong sambayanang Pilipino ang mawala ang ABS-CBN dahil napakalaking tulong ito para sa ating bansa na magkaroon ng impormasyon ang bawat isa, he added. Kung ano man ang problema nila, kung may violation sila, then kasuhan sila. Pero hindi naman siguro doon mapupunta sa closure. Ngunit ang mga binitawang impormasyon at salita ni Senator Manny Pacquiao sa social media ay humakot ng mga masasama at magagandang komento. Halina't alamin ang mga masasamang komento at magagandang komento patungkol kay Senator Manny Pacquiao. Pero bago yan, kapag hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na and don't forget to hit the notification bell para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload natin. So ayun nga guys, marami ang nalungkot at napaluha dahil sa biglaang shutdown ng ABS-CBN at isa na nga dito si Senator Manny Pacquiao. Ngunit atin namang alamin ang mga komento ng sambayanang Pilipino patungkol sa binitawang salita ni Senator Manny Pacquiao. Pagkatapos yung mabasa ang mga komento, kayo na ang humusga kung nakatulong nga ba ang mga binitawang salita ng ating pambansang kamao sa social media. Sabi ng isang netizen natin sa kanyang komento na si Beatrice Bernardino, I salute you Mr. Manny Pacquiao. You are on the right side of justice. You are a well-respected person who love the poor people and indeed see the help of the network to the needy fellow men. Sabi naman ni Eric Leones, franchise is a privilege not a right. Obey the law. Freedom of the press is still in the Philippines without ABS-CBN. Do some legal remedies, not calling the sympathy of the public. God bless. Thank you. From Loy Losaria, Senator Manny Pacquiao always do things with the heart and with compassion. Yes, we salute you, Senator Manny. Sabi naman ni Junior Batingal Timkang, Manny, ang batas ay batas. Ano pat naging mambabatas ka? Kahit walang ABS-CBN, hindi mamamatay ang mga Pilipino. OA lang kayo. Pahayag naman ni Junicia Del Mundo, he sounds legit and reasonable here. This one, as his stance or opinion I admire, makes sense and fair. Sabi naman ni John Langkaw, sorry po Senator, di ako sang-ayon sa sinasabi mo, kung basta na lang papayagan. May mga violation po na dapat ayusin nila muna. Pahayag ni Criza Marie Gomez, napakabuting tao kaya pinagpapala ng gusto. Saludo po ako sa inyo, Senator Manny. Lakas loob naman na ipinahayag ni Benito Sotelo, abuse of franchise ang kasalanan nila. Dapat lang managot sila sa batas ng franchise. It's not fair to the poor if they let it go. Banat naman ni Aso Aresio, this is another senator who is fair, just and noble. He looked after the welfare of the Filipino workers. Thank you, Senator Manny Pacquiao. Buong tapang namang ipinahayag ni Leonida Kaliwara, napakasimple lang naman Senator Manny. Hindi nila ginawa ang obligasyon at hindi sumunod sa batas. Let's put it this way, halimbawang na-expired na ang driver's license ninyo, ipagpapatuloy mo pa bang gamitin ang license ninyo kahit expired na? Napakasimple po, di po ba? Panumbat naman ni Ami Mercurio Bunag, salamat sa iyo Manny, buti ka pa nakakaunawa, sana lahat ng tao ay may puso, nakakaunawa sa mga taong nawalan ng trabaho, sana isa ka na makatulong sa ABS-CBN upang mabuksan ito muli. God bless you Senator Manny Pacquiao. Mariin namang sinabi ni Gallardo Landicho, ang nakikita mo lamang Manny ay iyong abot ng kaunti mong kaalaman. Bakit hindi mo alamin ang lahat bago ka magsabi ng opinyon mo? Parang sinabi mo na palayain ang pumatay habang hindi pa nabubulok ang katawan ng pinatay. Baka man sabihin mo na malayo ang aking halimbawa sa pangyayari. Ito'y simpleng lohika lamang, sana'y maunawaan mo.
At pahayag naman ni Marie Chris Hortelano, ilang taon na nga sila pinagbigyan Manny na dapat na naayos na nila ang mga lapses nila kaya lang hindi nila binago at nadagdagan pa sila ng maraming channel. Then, naningil pa sila na dapat pala free. Yun panoorin ng mga tao. Dapat pa ba na pagbigyan sila for how many years na pala yan? Sabi naman ni Jofel Joseph, dapat kasi nagkaroon din ng isang salita ang ABS-CBN na mag-renew, hindi dapat dinaan sa limot. Tas ngayon, gagawing sangkalan ang mga empleyado? Hay! At pariin namang binanggit ni Zalde Piastro Salvador ay salute you Senator Manny Pacquiao, isa kang tunay na Pilipino. Mayaman man o mahirap, pinaglalaban mo lang ang tama para sa ikabubuti ng lahat ng sambayan ng Pilipino and God bless you po. Sagot naman ni Mateo Amadius, this ABS-CBN is one of the respected company, so set as a good example. If you don't illegal papers to your business, it's simple you can't operate. To make it so simple, I say it this way, no ID, no entry. Simple na yan, pards. Pahayag naman ni Mac Helping Hands, mabuti ka pa si Nate, may pusong tao at naintindihan mo talaga ng nangyayari. Ang iba dyan, banat lang ng banat, at itong NTC walang isang salita. Sana hindi na lang kayo nagbitiw ng salita na ganun para hindi sila umasa. Sinabi naman ni RJ Leo sa kanyang pahayag, so you mean if we can give ABS-CBN the chance, we can do it as well to all other companies in the future? So that makes the law lenient and flexible. Visit no? Let them comply so they can operate. Masyado kasi kayong paawa sa kanilang mga drama. Gobyerno na nga naagarbyado tapos ang law pa natin ang mag-adjust para sa kanila? Wow ha? Binanggit naman ni Bernstein Tutor sa kanyang pahayag, yan ang mangyayari pag ibinoto natin ang senador na walang kaalam-alam sa batas. Kung sino pa yung walang alam ay sila pa yung maingay. Mariin namang ipinahayag ni Ram B. Marquez, I'm with you Senator Manny Pacquiao, but not this time. Maraming naghahatid balita na stations di lang ABS-CBN. Pairalin mo ang lambot mo sa kanila, lalamunin kanila ng buo. May batas, may violation sila. Hayaan mong itama nila iyon. Sabi naman ni Hector Garcia, that is why he should be the next president. Very compassionate and reasonable at very objective when it comes to what is good for the country. I will return home money to campaign for you since you are a gift from God that will aahon ng mga Pinoy. Saludo ako sa iyo. I will also make some investment when that happens in 2022. We are all for you with my friends who are all poor and doing well here in USA. Hope this all come into fruition. Sincerely, Hector Garcia. Ipinahayag naman ni Marisa Sineta, pambihira ka naman senator, porket ba mayayaman at malalaking network kampihan na? Kaming mahihirap kapag nag-violate sarado agad, with penalty pa. Wag ganun, dapat fair. Sambit naman ni Sandy Fadri, mga senator kayo, dapat sundin ang batas ng Pilipinas, ang mali ay mali. Kayo gumagawa ng mga batas tapos kayo din gustong labagin? Anong klase mga senador at kongresman kayo? Ayon naman kay Guillermo Torre, idol kita na Senador Manny, pero sa usaping ito, huwag po nating i-stretch ang batas. Tandang-tanda ko pa yung sinabi mo na bigyang pangil ang batas natin sa Pilipinas. Dapat ang batas ay walang sinumang babali. Ang lumabag ay dapat managot at hindi i-tolerate yung nagkamali. And according to Tin Oriondo, honestly, I did not vote for him, knowing that at the time he ran for office, he wasn't well equipped with the knowledge and experience. However, as time goes by, he continues to show his sincerity and even studied just so he becomes a good lawmaker. He is also very compassionate. I am beginning to respect the man. Ayon naman kay Paul Pauls, Manny, di na ako boboto sa'yo. Madali ka pala mabola, malambot ang puso. Di ka pwede maging presidente, dali ka lang lokohin. Batas is batas. Kung paso na, stop na operation. Malaking business ang ABS-CBN. Gawin nila na tumino sila at bayaran ang dapat bayaran. Wala ka Manny, malambot ka, di ka pwede presidente, mahina ka. Pahayag naman ni Rayback Mamen II, Manny, alamin mo muna ang violation ng ABS-CBN bago ka magsalita ng ganyan. Kung bibigyan ng provisional franchise ang ABS-CBN, para na ring sinabi mo pabayaan at tignan lamang ang isang taong magnanakaw. Ayan guys, nabasa na ninyo at napakinggan na ninyo ang mga ilang komento patungkol sa mga binitawang salita ni Manny Pacquiao about sa shutdown ng ABS-CBN. So kayo na ang bahalang umusga kung nakatulong ba ito o hindi. Kung meron naman kayong mga comments or mga suggestion, i-comment nyo rin sa baba para din makita din ng iba.
Pero bago yan mga kabayan, halina muna at ating silipin muli ang mga komento ng mga ilang sikat na artista about sa pagsasara ng ABS-CBN. Ayan, malinaw na sinabi ni Mr. Coco Martin, pasensya na po dahil hindi ko na mapigilan ang sobrang galit na nararamdaman ko. Nakakapagod ng manahimik at magpigil kung sambit naman ni Miss Shasha Padilla, heartbroken. This news came right after our meeting for ASAP natin to. We ended our meeting with a heartfelt prayer so we could bravely face the new normal during GCQ. Ayon naman kay Lara Alcaraz, yakap mga kapamilya, God is still in control. Samantalang sabi naman ni Maymay, habang buhay na pasasalamat sa pamilyang naging tulay ng aking mga pangarap. Mariin namang pinabulaanan ni Ella Cruz at ang sabi niya, di ko akalain na sa gitna ng pandemic na ito ay mawawala ang isa sa mga tahanan ko. Kapamilya, magkikita muli tayo. Ayon naman kay Christina Casey Concepcion, ABS-CBN, sayo na ako lumaki, sayo ako lumipad, sayo bumagsak, sayo ako bumangon ulit. Sagot naman ni Richard Juan, seryoso ba to? Ang dami nangang walang trabaho ngayon dahil sa COVID-19, tapos dadagdagan pa? Nasaan na yung compassion? Pahayag naman ni Gretchen Ho, I can't believe this. Day has come. Truly unbelievable. Everybody, don't forget, never forget. Sambit naman ni Celestine Gonzaga, it was my biggest dream to work here. Watching it shut down today is the most heartbreaking things to witness. For the many dreams you have fulfilled and the many people you help, we will continue to pray for our home network. Mga kapamilya, ngayong araw nagsara ang aming tahanan. Mariin namang sinabi ni AC Bonifacio, my whole family grew up watching ABS-CBN back in Canada. We'd wake up to hearing the theme song of Umagang Kay Ganda and come home to its showtime or maybe Agua Bendita. ABS-CBN is such a big part of my family and it's so sad to see something like this happen to something so valuable to all of us. I was so blessed to be part of such an amazing network who was family both on and off-air with the artist, staff, prod, and audience. Thank you, kapamilya. Wika naman ni Chinita Princess, probably the saddest day on television history. In the middle of a big crisis that we are facing right now, this happened. In the middle of a pandemic, this happened. Ang sambit lang naman ni Julie Ann San Jose, yakap at dasal. Sambit naman ni Karen Davila, sa dami ng problema ng Pilipinas, sa dami ng nagkakasakit at namamatay sa COVID, sa laki ng problema ngayon sa ekonomiya, sa dami ng nawala ng trabaho dahil sa COVID, talagang pagpapatigil ng ABS-CBN ang inatupag nila. Hindi ko maintindihan kung nasaan ang mga puso nito. Wika naman ni Ann Curtis Smith, I'm still in disbelief that this is actually happening. It's so heartbreaking, nakakalungkot. To my ABS-CBN family, I stand with you. I pray for brighter days and hearing in the service of the Filipino on air again. A big hug sa lahat ng aking kapamilya. At sambit naman ni Bianca Gonzalez, isang karangalan na maging bahagi ng kumpanya na ang puso ay para sa serbisyo sa Pilipino saan man sa mundo. At ginamit niya nga ang hashtag in the service of the Filipino, hashtag I stand with ABS-CBN. Pahayag naman ni Angeline Quinto, mahal na mahal ka namin, hindi ka namin iiwanan ABS-CBN. At ang sagot naman ni Judy Santa Maria, maraming salamat kapamilya. This is indeed a sad day for all of us. Please pray for us and pray with us. Pahayag naman ni The Real Angel Locsin or Angel Locsin, para sa kapwa. Sa panahon na kailangan ng hanap buhay ng mga tao, let's be considerate and ask ourselves kung makakatulong ba ang mga desisyon natin lalo na sa panahong ito. To ABS-CBN, isang karangalan po na naging bahagi at nakasama ko po kayo, mahal ko kayo. Pahayag naman ni Gary Valenciano, I may never get used to seeing my dark TV screen when it's set to ABS-CBN. No amount of bashing and trolling will change the hearts of all those who are committed to be in the service of the Filipino. We will somehow continue to do so. Pahayag naman ni Miss Bea Alonso, kapamilya, true, thick and thin, mahal ko kayo. At matapang namang binigkas ni Carmela Brosas, excuse me lang pero shoot ang inames ha? Anong pinagsasabi ng iba na no one is above the law etc. Ang dami resibo sa mga lumabag sa law na yan. Pero anyari, asan sila? Na-shutdown ba? Pogo ba ang gustong pumalit sa In the Service of the Filipino? Palit kayong script?
Samantalang ang pahayag ni Alex Gonzaga ay hindi niya napigilang mag-post ng emoji na umiiyak. At ang pahayag nga ni Moira de la Torre, kapamilya hanggang sa huli. Ikaw, kapamilya, kapuso o kapatid, ano ang masasabi mo dito? Kayo na ang bahalang humusga hanggang sa muli.